Papasok si Alexandra Ayala sa Roland Garros kasama ang isang bagong-bagong papareha sa doubles. At sa sandaling marinig mo kung sino ito, parang magiging maayos ang lahat. Ang kanyang kapareha ay si Victoria Mboko, world number 9, ang 19 taong gulang na Canadian na pumasok sa 2025 Canadian Open at tinalo ang 4 na Grand Slam champion patungo sa pagkapanalo ng WTA 1000 title sa edad na 19. Hindi yon isang kapareha. Isang pahayag yun. At kung pagsasamahin mo yon sa lahat ng iba pang naka-schedule na laro ni Ayala sa susunod na 2 linggo, Strasbourg qualifying, kumpirmadong booking sa parehong singles at doubles sa Roland Garros, at isang kaarawan na literal na isang araw bago magsimula ang French Open main draw, halos masyadong sinimatiko ang tiempo ng lahat ng ito. Simulan natin sa Strasbourg dahil dito nagiging imposibleng baliwalain ang pag-iisip ni Ayala. Sa kasalukuyan, 3 pwesto na lang ang kulang niya para sa direktang pagpasok sa pangunahing draw ng Strasbourg na nangangahulugang papasok siya sa qualifying. Ngunit narito ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang desisyong iyon. Mayroon siyang pagpipilian. Nakalista si Ayala sa pangunahing draw ng Parma Ladies Open na nagsimula na, isang garantisadong pwesto sa pangunahing draw, madaling oras ng laban, walang stress sa qualifying. Hindi na ito pinansin. Pinili niya ang Strasbourg qualifying. Ang tanong na bumabangon ay malinaw. Bakit niya nilalaktawan ang isang garantisadong pwesto sa pangunahing draw para sa isang qualifying grind? Ang sagot ay may 3 bahagi. Ang Strasbourg ay nasa France. Ang Strasbourg ay clay. Ang Strasbourg ay katabi lamang ng Paris. At ang pangunahing draw sa Strasbourg na kanyang nilalabanan ay kinabibilangan ni Hailey Baptiste, Ekaterina Alexandrova, Leylah Fernandez, Madison Keys, Eva Liz at Emma Raducanu, nakakatanggap lang ng wild card. Iyan ay isang WTA 500 draw na may totoong kompetisyon at totoong karanasan sa laban, eksaktong uri ng kapaligirang kailangan ni Ella bago pumasok sa Roland Garros. Hindi siya naghahanap ng madaling panalo ngayon. Naghahanap siya ng mga battle reps. At ang desisyong iyon ang nagsasabi sa iyo ng lahat tungkol sa kanyang pananaw sa pagpunta sa Paris. Ngayon, para maunawaan kung bakit lubos na makatuwiran ang desisyong iyon, kailangan mong tingnan ng tapat ang clay season ni Ella. Sa papel, mukhang hindi pa bago-bago ang record. Lyon, 2nd round. Stuttgart, 1st round. Madrid, 2nd round. Ngunit binago ng Rome ang buong usapan at ang mga numero mula sa torneong iyon ay nararapat na basahin ng mabuti. Sa unang round, tinalo ni Ayala si Magdalena Frech sa 3 sets. Sa 2nd round, tinalo niya si Wang Xinyu sa straight sets. Ang parehong Wang Xinyu na nagpatalsik kay Ayala sa Auckland noong Enero. Iyon ay isang paghihiganti na panalo, malinis na straight sets sa clay sa isang WTA 1000. Pagkatapos ay itinulak niya si Elena Rybakina, ang kasalukuyang Australian Open champion na pumasok sa laban na iyon na may 29 na panalo at 6 na talo sa taong iyon, sa maraming hindi komportableng sandali bago bumagsak 6-4, 6-3. Ang resultang iyon ang nagbigay kay Ayala ng kanyang unang 3 round sa kanyang karera sa isang WTA 1000 clay event. Pagkatapos ng laban, nag-post si Ayala sa Instagram. Narinig ako ng Rome sa pagkakataong ito. Hindi malakas, hindi sobra, tahimik lang na may kumpiyansa. Iyan ang dating niya sa Strasbourg at pagkatapos ay sa Paris. Ayon sa kanyang live rankings, aayat siya sa bandang numero 3 na ito sa mundo pagkatapos ng Rome. Siya ay numero 4 sa paso. Linggo-linggo ay umaayat siya sa listahang ito at hindi ito aksidente. Isa siyang manlalaro na sadyang bumubuo ng isang bagay, torneo por torneo, surface por surface. Balik tayo kay Victoria Mboko dahil kung hindi mo lubos na kilala kung sino ang manlalarong ito, ang mga numero ang tunay na mapapatigil sa iyo. Siya ay 19 taong gulang, Canadian, at kasalukuyang niraramgo na ika-9 na ramgo sa mundo sa singles. Nagsimula siya noong nakaraang season na niraramgo na ika-333 sa mundo. Mula ika-333, naging ika-9 siya sa loob ng humigit kumulang 1 taon. Hindi yon pagtaas.
Yon ay isang malaking paglulunsad. Sa 2020 Canadian Open, siya ang naging pinakabatang manlalaro na nanalo ng titulong WTA 1000 sa pamamagitan ng pagtalo hindi lamang sa isa, hindi sa dalawa, kundi 4 na kampeon ng Grand Slam sa iisang torneo, kabilang si Aryna Sabalenka na kasalukuyang ika-1 numero 1 sa mundo. Matapos makalaban si Mboco, sinabi ni Sabalenka sa publiko, siya ay isang kampeon ng Grand Slam sa hinaharap. Kapag sinabi yon ni Sabalenka tungkol sa isang tao, isusulat mo ito. Kaya ngayon, nariyan si Iala, ang kasalukuyang pinakamataas na ranggong manlalarong Pilipino sa kasaysayan ng WTA, na makakapareha ang binatilyo na maaaring maging pinakakapanapanabik na potensyal na manlalaro sa buong Women's Tour na yon. At ang dalawang ito ay talagang magkakilala. Hindi ito dalawang estranggero na nagtutulungan para sa isang malaking sweldo sa Paris. Mayroong totoong kwento sa likod ng relasyon na talagang nakakaakit sa pakikipagsosyo na ito. Sa 2022 US Open Girls Singles Semifinals, tinalo ni Eala si Mboco, 6-1, 7-6. Iyon ang torneo kung saan naging unang Pilipinong Grand Slam Junior Champion si Eala. Ibig sabihin, tinalo ni Eala ang magiging world number 9 sa kanyang paglalakbay patungo sa pamukit ng kasaysayan. Pagkatapos sa Hong Kong Open, ang kanilang unang profesional na pagkikita, dinantihan ito ni Mboco. Nakabawi siya mula sa isang set down, nanalo sa huling 5 laro ng laban at tinalo ito 3-6, 6-3, 6-4. Pagkatapos ng laban na yon, sinabi ni Mboco, napakabait niyang bata, sabay tayong bibili ng bubble tea. Napakabait niya at hindi kailanman masayang makipanlaro sa iyong kaibigan. Isinasaad sa iyo ng quote na iyon ang lahat tungkol sa dinamika sa pagitan ng dalawang manlalarong ito. Tunay na respeto sa isa't isa, tunay na init, tunay na pagkakaibigan, at ngayon, ang enerhiyang iyon ay nasa iisang panid ng net. Ang kombinasyon ng tunay na pagkakaibigan at mapangkumpetensyang apoy ang eksaktong gusto mo sa isang doubles partnership patungo sa isang Grand Slam. Bilang isang doubles team, inaasaham sila ang magiging pinakamataas na rambong pares sa draw ng Roland Garros. Si Eala ay nasa numero 88 sa doubles. Si Mboco naman ay nasa numero 133. Sa papel, mukhang katamtaman lang ang mga numerong iyon. Pero tingnan ang kanilang singles rankings, 42 at 9. Hindi pa nakakahabol ang mga numero sa doubles. Ang kanilang mga kagamitang pampalakasan, pandalaw, pagtama ng bola, at likas na ugali sa kompetisyon, lahat ay direktang naaapektuhan ng doubles at parehong manlalaro ay may karanasan sa pakikipagkumpetensya sa antas na ito sa iba't ibang events sa 2026. Huwag kang magpalinlang sa doubles ranking. Gayunpaman, ang larangan na kanilang papasukin ay tunay na puno ng mga manlalaro. Bumalik na sina Siniakova at Townsend at sila ang numero 1 seed. Ito rin ang duo na tumalo kina Iala at Baptiste sa Rome. Tinalo sina Iala at Sonnes sa Madrid at nanalo sa Indian Wells, Miami at Madrid ngayong taon. Si Barbara Siniakova ay isang 11 beses na Grand Slam doubles champion. Siya at si Townsend ay nanalo ng 6 na titulo ng magkasama simula nang mabuo ang kanilang partnership. Magiging pader sila para sa sinumang makakasalubong nila. At nariyan din sina Paolini at Errani, ang nagtatanggol na Roland Garros doubles champion. Si Errani ay isang doubles wizard. Si Paolini ay naglalaro ng ilan sa mga pinakamahusay na tennis sa kanyang karera. Delikado sila sa Parisian clay at susuportahan sila ng mga manonood. Mahirap pang atakihin sina Iala at Mboco sa doubles, ngunit yun lang ang punto. Sa singles, pareho ring seryoso ang sitwasyon. Nakapanglaro si Iala ng 2 round sa Roland Garros noong nakaraang taon bago natalo sa 3 round. Ngayong taon, papasok siya ng may mas maayos na clay form, mas maayos na fitness, at mas maraming karanasan sa bid match kaysa dati sa puntong ito ng isang season. Isipin ang buong clay campaign na kanyang binuo simula noong Abril. Lyon, Stuttgart, Madrid, Rome, at ngayon, Strasbourg qualifying. 5 clay event bago ang Roland Garros. Hindi niya tinatrato ang Roland Garros bilang isang paglalakbay sa Paris. Tinatrato niya ito bilang isang kampanya.
Ang mga maagang pagtatalo sa Lyon at Stuttgart ay hindi mga pagkabigo. Mga hakbang lamang ang mga ito. Ang Roma ang patunay na gumagana ang mga hakbang. At ang Strasbourg qualifying ang huling tune-up, ang huling piraso ng sharpness ng laban bago ang main event. Maaari sana niyang tahakin ang madaling daan patungong Parma, hindi niya ginawa. Yan mismo ang uri ng desisyon na naghihiwalay sa mga manlalarong kakarating lang sa mga manlalarong talagang naghahanap ng paraan. Magiging 21 taong gulang si Alexandra Eala sa Mayo 23. Magsisimula ang pangunahing draw para sa singles sa Roland Garros sa Mayo 25. Papasok siya sa pinakasikat na clay court sa mundo isang araw pagkatapos ng kanyang kaarawan, kasama ang isa sa pinakamahuhusay na batang manlalaro sa planeta bilang kanyang kapareha sa doubles. Dala ang 5 clay tournament ng paghahanda at isang pasa sa kanyang balikat mula sa bawat maagang pagkatalo at matinding pagkatalo ngayong tansibol. Bawat qualifying match sa Strasbourg, bawat battle rep sa French clay, bawat sinasadyang pagpili na ginawa simula noong Abril ay nakaturo sa isang destinasyon. Matutuklasan ng Paris kung ano na ang natutunan ng Roma. Sino sa tingin mo ang matatalo ni na Eala at Mbojo sa doubles draw? Isulat ang iyong hula sa mga komento.